Okay. So, I-explain ko yung understanding ko regarding the process of evolution ng tao and also yung experiences during awakening. No? So, tayo bilang soul, human being, we experience enlightenment. Pag sinabi nyo enlightenment, ibig sabihin, you learn, na? Every time na nandun tayo sa point na yun, na we receive learning, hindi lang sa isang bagay on how to do things, pero about life, about ourselves. The light na ma-receive natin is not excuse, hindi yun galing sa outside, no? Na ibibigay sa iyo yung light and then magliliwanag yung aura mo. Yung light na yon is from the inside, no? Kung makikita nyo, marami sa mga saint, the image ng mga saint, ang nakikita nyong light is from the heart. Kasi the soul is always nandun sa heart, no? Nasa heart chakra yan. So, every time na umiilaw yan, so from the inside, it will push lahat ng dark energy sa'yo. Ipupush niya yan outside. Ilalabas niya lahat ng trauma, lahat ng deep emotions, lahat ng experiences na tinatakbuhan mo, lahat ng problem na kinip mo, lahat yan maglalabasan sa surface. So every time na you receive light, every time na binibless ka and you receive light, lahat yan ma-experience mo after. Kaya nga yung iba, they receive, grateful sila, naka-receive sila ng blessings. And after that blessings, magkikita mo they receive another pain, sufferings, same experiences nung noon, umuulit siya. The reason, kasi yun yung kailangan mong ilabas. The purpose of you experience it again, kasi kailangan mo siyang i-release. So, kung pinupush siya palabas ng ilaw mo, para matanggal na siya sa sistema mo, dapat, nilelet go mo siya. So, kung during that time, na-experience mo na nagkakaroon ka ng hindi mo masabi yung mixed emotions, na nakahiga ka lang, pero you experience na parang you feel ang daming emotions, and then memories. Kapag ganun yung na-experience mo, ang kailangan mo lang gawin is just to let the emotions. Hayaan mo lang yung emotions kasi may purpose yan bakit may siya nararamdaman. Dapat lang aware ka na during that time, alam mo na part yan ng process. Part yan ng evolution mo. Part yan ng cleansing mo. So, kapag na-experience mo yung emotions na yon or yung memories, tapos binalik ng memory na yon yung emotions, tignan mo kung nasaan ka. Nandun ka lang sa kwarto mo. Walang danger, you're safe. So, yung memory lang, yung pumabalik sa present mo. So, ang dapat mong gawin is just to keep yourself silent. Kausapin mo, you pray, no? Kausapin mo yung sarili mo. Sabihin mo na, part yun ng process, may reason bakit siya bumabalik, bakit mo siya nararamdaman, release. Ikaw mismo mag-utos. Para yung energy na yon na napupunta sa present mo, ma-release siya. Sabihin mo, wala kang magagawa kasi memory yan ng past. Wala kang control. Wala kang control dyan kasi memory yan ng past. Kung may gagawin man ako, hindi niya mababago yung past. Right? So, let it pass. Let go. Release. Yun ang sasabihin mo, release. And then, inhale, exhale.
Habang ginagawa mo yon, you pray. Be grateful. Positive. Okay? Kasi ihahatakin ka nun pababa. So, ang nangyayari kasi sa atin, dahil nga yung mismong light na yon, nilalabas lahat ng dark, lahat ng trauma. So, kung ma-experience mo man siya sa house, na-experience mo siya ulit, yung tinatakbuhan mong problem, kailangan mo siyang isolve. Kung hindi mo man kailangan mag-act, kailangan matutunan mo yung lesson. So, every time na may pain, every time na may sufferings, you have to learn the lesson. Kasi pag natutunan mo yung lesson, hindi na siya uulit. Mawawala na siya. Kapag nag-focus ka sa solution, mawawala yung problema. Tayo kasi sometimes, nandun tayo na ang focus ng energy natin nasa problem. So yung problem, lumalaki lang siya. Mag-focus ka sa solution para mawala yung problem. So ganun dapat yung ginagawa natin. Every time na may ganung situation, focus ka sa solution. Ano ba yung lesson na tinuturo sa'yo? Kasi pag naintindihan mo yung situations, yung event, pag naintindihan mo kung nasaan ka, kailangan mo bang mag-act or not, asan yung stand mo, kapag naintindihan mo yon, automatic yun, mawawala na siya. And then, umulit man siya sa susunod, hindi ka na magiging affected. Now, ang ginagawa ng tao, bakit nahihirapan sila during awakening, during enlightenment? Bakit sila nahihirapan? Kasi, pinupush nga outside eh. So, na-experience nila uli yung noon, or may mixed emotions, na parang akala nila depressed sila, akala nila nababaliw sila. So, dahil na-experience nila noon, yun, and yun nga yung ayaw nila. Ayaw nila ng ganung feeling. Ayaw nila ng ganung situations. So, ano nung ginagawa ng tao? Instead na nilalabas na nga siya ng katawan mo. 'Di ba? Nilalabas na siya sa aura mo. Ang ginagawa natin, pinipigilan natin. No, ayoko. Ayoko siyang harapin. So, pinapasok natin siya uli sa sarili natin. Nilalabas siya ng light mo, pero pinapasok mo. So, sinong nahihirapan? Ikaw din, di ba? The purpose of that is for you to release. Let go, let go. Magiging magaan yung buhay mo once you learn how to let things go. Especially yung mga bagay na yan na hindi na part ng present mo. So, instead na yakapin mo siya, pigilan mo siya na ayoko ng ganyan, ayoko. So, ginagawa natin, minsan tinatakbuhan natin, instead na sinusolve natin at inaalam natin yung lesson. Or, dahil ayoko ng ganyang feeling, ang ginagawa natin, dinadivert natin yung attention natin para, parang band-aid technique lang. Na, minsan, pupunta tayo sa friends or iinom tayo para lang mawala yung pain. Para lang makalimutan natin yung na-experience natin. That's not the proper way of solving it. Kasi ang ginagawa mo, hindi mo siya nire-release. Binabalik mo lang siya. So, parang yung ginagawa mong temporary relief na dahil na-experience mo siya, ito yung ginagawa mo. Because of that, hindi mo nasusolve yung problem, tumatagal yung process mo, yung evolution mo. Nandun ka na eh. So, yun yung problem sa mga tao kasi dahil meron silang fear, ayaw nilang harapin yun. Dahil hindi nila alam anong mangyayari. Hindi nila alam na after that pain, magiging okay. 'Di ba? Akala nila, dahil hindi nila alam yung possibility kung okay ba siya or not. May mga doubts and what if. Yung fear na yon, always remember, yun talaga yung magsa-stop sa atin to grow. No?
Yung ine-explain ko nga regarding the comfort zone, kapag na-experience nyo yung pain, na-experience nyo yung negativity, fear, doubt, worries, pag na-experience nyo yan, ibig sabihin nandun kayo sa dulo ng comfort zone nyo. Dahil hindi nyo na alam yung susunod. Kaya na-experience nyo siya, meron kayong fear. So you have to go beyond that. Para malaman nyo kung ano bang possible mangyari doon. Dapat, you just go with the flow. Allow yourself to experience yon. Kasi pag na-experience nyo yun, doon yun malalaman na, ito pala yun. And ito yung dapat kong gawin. Kasi lahat, hindi natin alam. Kahit yung mangyayari bukas, mamaya, hindi natin alam Wala nakakaalam ng future. Si God lang nakakaalam nun. Universe, no? Kaya nga, we align ourselves with the universe. So, every time may gagawin tayo, we put intention. Lord, guide me. Before ka umalis ng bahay, Lord, pupunta ako dito sa work. Ganyan po yung ganyan. Sabihin mo kung saan ka pupunta. Gawin mo siyang partner mo sa life. Kasi siya naman talaga yung dapat magiging partner mo. So, Lord, pupunta po ako sa ganyan. Guide niyo po ako sa mga gagawin ko. And then, ma-feel mo yon na guided ka. Na masasabi mo na dapat ganito yung gagawin mo tapos hindi mo ginawa and then ganito yung nangyari. Then, mapapasalamat ka. Kasi you always guided Tayo lang naman yung hindi nakikinig. Gina-guide tayo, hindi lang tayo nakikinig. Kasi ang gusto natin, mangyari yung gusto natin. Ano yung plan natin, ano yung nakaset sinet natin, yun yung gusto natin So sometimes, may tinuturo sa atin, hindi natin siya ginagawa kasi nga, hindi tayo nakikinig. So you just have to let go kasi you will experience life. Siguro you will say na parang it's a miracle or magic na ma-experience, ma-witness yon. Kasi when you experience to let go and let God guide you doon sa life, doon sa path mo, yun yung makikita mo na you really walk with God, with the divine. And then dun mo makikita na you're doing your mission, you're doing your purpose. Every day kasi, hindi yan pare-pareho yung purpose mo sa buhay. Always, syempre, to help, to serve, to take care of yourself, your body. Purpose natin yun. Pero yung purpose natin sa iba't ibang tao, magkakaiba. Pwedeng ang purpose ko dun sa isa is to love that person. Purpose ko sa kanya is tulungan siya. Purpose ko dun sa isa is to give pain para maintindihan niya yung lesson. So, hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho na good, no? Sometimes yung purpose natin sa isang tao is to really test, challenge that person. So, automatic yun. It will give pain, sufferings dun sa taong yun. Kasi yun ang purpose natin. Kumbaga, yun yung contract mo with yung soul niya. Diba? So, yung connection mo sa kanya is not good kasi yun yung kailangan mangyari. Ikaw yung inassign ni God na gumawa sa kanya nung bagay na yon for her to learn the lesson. So, you just have to accept na hindi lahat ng tao good ang tingin sa'yo. Some, hindi. Some, okay. So, wag mong dibdibin naman yon kasi nga, you're living, kumbaga, may reason bakit nangyayari yung lahat. Okay? So, going back with how you handle the sufferings and pain, the only way is to pray. Ask for guidance. Mental prayer talaga. In everything na gagawin mo, every actions, do mental prayer. Every time na you feel the emotions or ang daming tumatakbo sa isip mo na trauma, yung na-experience mo ulit or may mga bago
Kasi sometimes, bago para sa'yo, pero sa soul mo hindi. Kasi, ano yan, trauma or karma mo sa past life pa na lumalabas ngayon. So, kailangan mo rin i-solve yun. So, kapag sinolve mo naman yon, kailangan mo lang makita yung lessons. So, you just pray na i-guide ka, ituro sa'yo kung ano yung lessons. Minsan, lumabas ka, go sa nature, observe mo yung mga tao kasi sometimes the answer to your questions, makikita mo at ipapakita sa'yo ng environment. Makikita mo, ma-observe mo yung nangyayari dun sa environment. Yun yung lesson na tinuturo sa'yo. So, you have to reflect from what you observe from the environment. Especially kapag ganyan na lumalabas ka, makikita mo, ipapakita din sa'yo. Kaya nga kailangan you are aligned with God. Yun ang importante. Alignment with ikaw at God. Kailangan align ka sa Kanya and you listen. Kasi ituturo niya sa'yo kung ano yung lesson. Kailangan lang andun ka sa quiet moment and allow yourself to be in that state. Hindi natin kailangan ng maraming friends to solve the problem. Kailangan lang natin yung sarili natin. Kasi it's our life. Kung mag-a-ask ka ng maraming friends, magkakaroon ka lang ng maraming choices. So, lalo ka lang maguguluhan sa gagawin mong decision. So, palagi, if you will make decisions and you will solve your own problem, kailangan alone, solo. So, allow yourself. Hindi naman malungkot mag-isa. Dun mo actually makukumpleto yung sarili mo. No? You don't have other people. Kasi, i-judge ka lang ng iba. So, just be with you. Yun lang. Importante yun. And then, just allow yourself, no? Maging totoo ka lang sa sarili mo. It's okay. Ask for help, guidance. Pero, make sure that yung guidance na tatanungin mo, ibibigay niya kung ano yung way for you to come up with a solution. Hindi yung solution. Hindi sa ibibigay yung solution. Yung way paano makukuha yung solutions. So, every time you feel the pain, you have to face your fear nga, diba? And basta every time may fear, you always pray. Every time may negative emotions, negative experiences, you always pray. Kasi God is good. So you have to stay in the good side. So kung gusto mo mapunta sa good side, edi you go with God. Kasi gagayad ka niya papunta sa Kanya. So, halimbawa, malungkot ka ngayon because of the situation. Huwag mong hahayaan na malungkot ka buong araw. You have to understand na kailangan lagay mo yung energy sa sarili mo. Buhatin mo yung sarili mo. Ikaw ang tutulong dyan. And just let the emotions, no? Lilipas din naman yan eh. So, kung malungkot ka kanina, hindi pwedeng malungkot ka buong araw. So, you focus on the solutions. Every time na nag-focus ka sa solutions, mafe-feel mo yon na from negative, nagiging positive and strong yung energy mo. So, kailangan mo lang ma-experience yon para magets mo at maintindihan mo yung sinasabi ko. Kasi once na ma-experience mo yung gaan, kasi sobrang bigat nung napasan-pasan mo. Once na-experience mo yung gaan na yon, ang sarap mabuhay. Sometimes yung bigat na nararamdaman natin, mas lalo siyang bumibigat kasi dahil natatakot tayo, ayaw natin siyang i-release. If gusto natin maging magaan ang buhay and wala masyadong baggage, you have to release.
So let go, release of that. Solve the problem, release. Let go. Kung galing yan sa past, tapos na yun. Pag nilagay mo sa present, makakadagdag lang siya sa problem mo sa present. Let go. Nangyari na yun eh. So, hindi mo naman kailangan balikan yun. Kailangan mo lang matutunan. And then, pag bumalik siya sa present mo, alam mo na kung paano mag-respond. In that way, makikita yun ni Lord na, resolve na yung problem. Tanggal na siya dun sa baggage mo. So, release. Always release. May emotions, release. Okay? So, sana nakatulong. Hopefully, na-record siya ng maayos kasi ilang beses ko na siyang nire-record and laging nagkaka-problem. So, thank you very much and if may questions, message lang. Thank you.